Okay. Baliktad yata. Kaya ba mga brad? Kasi parang tingin nyo sa akin unan eh. Ha? Ang unan niyo sa akin. Talaga naman, opo. Continuation lang to kanina, umaga, ano ho? Approve things that are excellent. We have an excellent Savior, excellent salvation, excellent situation. At nagtapos po tayo doon sa John 12, di ba? Verse number 48. So, sige, basahin po natin John 12, verse number 48. Tumayo po tayo, basahin po natin ito. Ready? Read. He that rejected me and receiveth not my words, hath one that judgeth him. The word that I have spoken, the same shall judge him in the last days. Thank you, Father, for your words. Bless us this afternoon. Speak to us. In the name of our Lord Jesus Christ. Amen. So, pangapat po, mga kapatid, ay we have an excellent scripture. Okay? Scripture. Ang scripture na tinutukoy, no other than the Word of God. Ano ho? Sabi po ni Apostle Paul kay Timothy sa 2 Timothy chapter 3 verse 15, sabi ni Paul kay Timothy, and that from a child thou hast known the Holy Scriptures. Nakalagay dyan, di ba? Thou hast known the Holy Scriptures, which are able to make thee wise unto salvation. So ito palang Biblia, mapatid, magiging wise tayo unto salvation through faith which is in Christ Jesus. Pagdating sa verse number 16, all scripture, ibig sabihin nito, pag sinabi mong all, walang exemption, is given by inspiration of God. Okay? And is profitable for doctrine. Kaya dito, dinodoktrinahan tayo. Ano ba doktrina natin? So marami tayong doktrina. We believe God the Father. We believe in the Holy Spirit. We believe in the second person of Trinity, which is Jesus Christ. We believe in the church. We believe in salvation. We believe in missions. We believe in tawag dito. We believe in angels. We believe that there is devil. We believe in hell. We believe in heaven. We believe that there will be a future events. Future things that will happen. That's prophecy. So nakalagay dyan, all scripture is given by inspiration. Kaya pag nagbasa ka ng Biblia, nakapakinig ka ng Biblia, ano sabi naman ng kasulatan? Faith, cometh by hearing, and hearing, and hearing, and hearing, and hearing by the words of God. Lalago tayo doon. Para bang tayo, halimbawa lang, pag kayo ay lagi kayo milk tea araw-araw, milk tea araw-araw, milk tea araw-araw, darating ang araw, magka-diabetes kayo. Because, yun yung inyong pagkain. The same, pag ang araw-araw pinapakinggan mo ay chismis, pagdating ng araw, chismosa ka na rin. Okay? So, all scripture is given by inspiration of God. You will be inspired. Nalungkot ka, you have the word of God, nakinig ka, you will be inspired. Okay? Kaya nakalagay dyan, profitable for doctrine. So, you believe in doctrine for reproof. Ibig sabihin nito, itatama ka. There is something in us na mali tayo, itatama yan ng Biblia. How can you know truth? Nalalaman mo lang ang truth when there is absolute truth. Kasi po mga kapatid, ang truth, magkakaiba po yan. Halimbawa, dito sa Pilipinas, ang tama sa Pilipinas, mali sa ibang bansa. Dito, pagka nakasagasa, nakabangga ka, pak! Nakabangga ka eh. Uhulihin ka. Sa ibang bansa, di ba dito sa atin, ang nakabangga ang huhulihin. Sa ibang bansa, yung nabangga, huhulihin. Kasi kung wala ka rito, hindi ka mabangga. O, kita mo?
Dito sa atin, right hand drive tayo. Sa ibang bansa, left hand drive. Oh, kita mo yan. Oh. Sa Vietnam lang, pag may banggaan, dugo-dugo. Nakita ko mismo doon sa, sa Saigon. Dugo-dugo. Yung mga tambay doon, hinatak nila yung motor, hinatak nila yung tao, pinunasan nila. Bakit? Kasi pag dumating yung pulis, dalawa sila ikukulong. Ang katwiran ng pulis, kasalanan yung dalawa, hindi ka nag-ingat. Dito kasi sa atin, ganun-ganun pa yan, di ba? Hindi na CCTV. Siga mga tao rito eh. Sa kanila, walang CCTV. Basta pagka nagkabangga, hulihin kayong dalawa. So, mayroong mga truth sa atin, hindi applicable doon. Okay? Hindi po pwede. Bakit? Tayo is a free country. Sa ibang bansa, communist country yan eh. Di ba? Hindi rule of law. Military rule yan. It is only for the few. Dito sa atin kasi, lahat tama. Okay. Kaya dito nakalagay dyan, for correction. So itatama po tayo. The Bible will correct us. Itatama ka. Ano ba? For instruction. Dito tayo tuturuan ano yung matuwid. Okay? So, yun po yan mga buded. Then, ano pa? Sabi po ni James, sabi po ni Peter, 2 Peter 1:21, knowing this first, that no prophecy of the scripture is of private interpretation. So wala po. Ang Biblia, hindi po ito natin kayang interpret by our own selves. Somebody must show us the Word of God. Ngayon, meron lang na maintindihan mo when God, through the aid of the Holy Spirit, will instruct you. Okay? So yun po yan mga buded. Ngayon, dito na tayo, no? So we have an excellent scripture. Bakit ko nasabi excellent scripture? Ganito po yan mga buded. Ang buong mundo ay meron pong scripture. Ano ang holy scripture ng mga Muslim? Quran. Anong scripture ng ibang mga mga Baha'i faith? So meron silang mga Tripitaka. Alam nyo ba yung Tripitaka? Kung gaano yan katindi? Grabe. Bakit? That is 11 times than the Bible. Kung ito yung Biblia natin, ganito kakapal, isipin mo, patungin mo yung 11 times, ganyan. Sa atin, 10 utos lang, hindi nga masunod-sunod eh. Tapan niyo ba yun? Sa kanila, grabe. 11 times. Nagbasa ako. Sa atin, thou shall not kill. Sa kanila, thou shall not kill mosquito, thou shall not kill buaya, thou shall not kill insects, thou shall not kill the worms. Dami. Ibig sabihin, sa kanila, sa India, pag nakagat ka ng lamok, hintayin mo mabusog. Yung pwedeng patayin eh. Kasi kasalanan sa kanila yon. Pag yung cobra dumaan, abay, hindi mo pwedeng patayin yan. Kaya nga kung ang si Iba at saka si Adan ay Pilipino, wala na sana Satanas eh. Kasi ginawang barbecue na si Satanas eh. Ahas siya, di ba? Napulutan na yun. Libre. Kaya yun po yan. Okay? So dito mga batid, the author of the Bible is the Holy Spirit. The pages of the Bible are authoritative. Kaya ito mga batid, instruction, authority po ito. Halimbawa lang, sa social media ninyo, paggamit niyo yung cellphone ninyo, lagi niyo isipin, that is not true. Kasi nga po, kayang i-fabricate yan. Nakuha nyo? Ay, fabricate yan eh. Lalo na yung AI. AI. So, fabrication yan. So, pag na-fabricate yan, yan ang problema doon. Ibig sabihin nito, pwedeng pagwapuhin si Raymond, pwedeng papamangitin. Nakuha nyo? Pwede siyang palakarin. Kaya nga ngayon, yung mga negosyo, tingnan nyo ha, kahit yung tinatawag na BPO sa mga bangko,
Diyan na lang, sa cellphone ko. Ang dami po dyan nag-friend request sa akin. Ang dami po dyan humingi sa akin. Pag tinawagan ko, hindi naman sumasagot. Nakuha niyo mga. Yun ang problema doon. Kasi nga, nahahack na po yan, maraming hacker. Oh. Maraming hacker. So ano pa mga kapatid? The Bible is the source, only source to have knowledge about God. Kasi yung mathematics notebook, wala namang about God dyan eh. So ito lang Bible. Tuturuan ka nito about God. Okay? So ibig sabihin nito mga kapatid, ang Biblia na ito, meron ba akong Bible doon? Pinakamaliit kong Bible, alam niyo kung gaano kalaki? Ganun lang. Complete Bible yun. Sinlaki lang halos nito. Yan. Nakita na ba kayo ng Bible na ganyan kaliit lang? Oh. Ano? Kompleto na yun. Gusto mong basahin? Gamit ka ng magnifying glass. So, meron ako na sa bahay. May sa katuwaan, may na magnifying glass ko. Ayun. Katuwaan lang yun. At meron din ako mga Bible na malalaki kagaya dito. O, di ba? Yan. Dito kasi, dapat ito nandito to sa harap. May table dyan, nakalagay. So dito mga kapatid, a Bible is a collection of sacred books. Ibig sabihin nito, Old Testament, OT, hindi ibig sabihin ng OT ay overtime ha. Old Testament. Yung NT naman, hindi ibig sabihin no time. Ang ibig sabihin, New Testament. So the Bible is composed of OT and NT. So what is that? The Old Testament and the New Testament. Maliwanag ba? So lahat po yan ay 66 books. But other Bible ay meron silang 68 books. Ano? 78 books. Kasi meron silang Judith, ano ba bang meron sila? Hanapin ko ha. Mga Makabis. O, hanapin ko. Mahaba eh. Madinagdag nila ha. Yung dinagdag nila, yung ano, Makabis, Judith, Tobit, na ito. Dinagdag nila yung first and second Esdras, dinagdag nila yung Tobit, Judith, Esther, first, second, third Maccabees, prayer of Manasseh, Canticle, Wisdom of Solomon, Ecclesiasticus, Wisdom of Sirach. O so mahaba mga kapatid, marami ang mga dagdag po dito. Okay? Kasi ang Bible natin, meron tatlong lingwahe po yan. Di Hebrew, Greek, at saka yung Aramaic. Okay? Ngayon, halimbawa, Greek. Pag sinabi mong numbers, ang Greek ng numbers is arithmoi. Diba? Arithmoi. Parang arithmetic. Arithmoi. That is the Hebrew, that is the, the Greek word for numbers. Halimbawa lang, ito. Sabi ito. Yung Solomon, Solomontos. Okay to yung Salmoi. Okay? Ang Micah is Mikias. Okay. So, ganun po yan ako din. Ngayon, dito tayo. Itong Biblia na ito, bakit ko sinasabi na that the Bible, we have an excellent scripture. Bakit? Ito ay ginawa for a period of 1,500 years. Isang libro, ginawa siya for 1,500 years. Okay? Ako, nakagawa na ako ng libro of my own. Meron sa libro, Lahat ng mga Sunday school lesson natin, ginagawa ko yan, kinukompile ko yan. Kasi pagdating ng araw, i-book form po yan. Tinatype ni Princess, tapos inano ni Lisel,
para sa presentation. Ang tawag doon? Ha? O yun, sa ganun, di ba? Type niya dyan. Okay. So, darating ang araw, yan ay magagamit natin yan, yung mga lessons na yan. Okay. So, ito yung libro na umabot siya ng 1,500 years. Ibig sabihin, kung ang buhay ng tao ay 115 generations po yun. Kaso lang, 70 lang naman ang tao eh. Ibig sabihin nito, more than 20 generations. Ibig sabihin, si Ruth, hindi niya nakita si Samuel. Si Samuel, hindi niya nakita si David. So on and so forth. Hindi sila nagpagkita eh. Hindi. Sa New Testament, hindi naman nila kilala si Moses. Hindi kilala nila si, sino po yung mga ano dyan, sila ni Esther. Hindi sila na pang-abot mga kapatid. Although the Bible has 44, more than 40 writers, ano? Never silang nagkakakilala. Maliban lang sa bagong New Testament. Kasi mga apostol na yun ang sulat. Okay? So, hindi po mabred. Kaya dito, itong Biblia na ito, bakit sinabi natin na excellent scripture, ito lang yung Biblia, supernaturally controlled by God. Kita nyo ha? The Bible is supernaturally controlled by God over the production of the Old and New Testament. Habang pinaproduce ito, mayroong supernatural guidance. Kaya nga ang tawag nito is Theonoptos. God breath, hiningaan ng Diyos. Okay? 2 Timothy, nabasa na natin ito kanina. 2 Timothy chapter 3:16, all scripture is given by inspiration. Inspiration is the strong conscious inbreathing of God into men, qualifying them to give utterance to truth. It is God speaking through men. Kita nyo ha? Nagsalita yung Diyos sa tao. Anong ginawa ng tao? Sinulat niya. Di ba? Sinulat niya. Para bang ngayon kasi wala nagaanong sekretary. Dahil sa AI na yan, di ba? Halimbawa, sabihin niya no, ni Jesse, gawan mo nga ako ng sulat about a love letter. Gagawa na kagad yung AI, love letter eh. Di ba? Gagawa siya. Sasabihin ni Jesse, ayoko niyan. Yung medyo romantic na love letter. Gagawa siya ng romantic love letter. Binasa niya, ay ayoko niyan. Gusto ko yung sentimental. O, ito yung sentimental na ano. O. So, kuha niyo yan. Ganon ang nangyayari sa ano. Alam niyo ba, pati mga washing machine ngayon, AI operated. Yung yung tawag doon, microwave, AI operated. Refrigerator ngayon, AI operated. Ano ba ng tao sa mundo ngayon? Oh, puro AI na. Dati-dati, yung mga mall natin, mayroong papasok doon, mayroong guardian na bubukas, good morning ma'am, good morning sir. Ngayon wala na. AI operated. Pagpasok mo, bubukas yung pinto, mag-good morning yan. Good morning, you're handsome today. Tuntua ka naman. Saan ba yung nasasalita rito? Wala naman tao. AI operated eh. Pinagluloko na tayo eh. Noong nakaraang linggo, hindi sakit ako. Nanood ako ng sa Netflix, AI invention, AI, ano yan? Yung AI, kinungker nila yung buong mundo. AI invasion. Invasion, di ba? Sabi ko, binasa ko muna, walang kakwenta-kwentang palabas ito. Di ba? Hindi naman ito makatotohanan. Sinimulan ko na ng konti. Sipin mo, makipaggira. Oh. Gawa ng tao, robot. Ang gigirahin tao, pambihira yan. Baka pagdating ng araw, may mga simbahan ngayon, pagdating ng araw, yung pastor, AI na lang. Artificial pastor, pambihira, no? Pambihira. Ano mangyayari dyan? Artificial member. Ano mangyayari dito? Oh, kaya mahirap yun.
Kaya yun po yan, kapatid. Pag sinabi natin inspiration, yung sa 2 Peter, pag-plus nga, 2 Peter. 2 Peter 1:21. Oh. Came not in the old time by the will of man. Hindi ho kalooban ng tao yan. Akala nyo yung sulat ni Joel, ni Amos, ni Jeremiah, ni Micah, ni sino to? Sa Old Testament, sino bang pinakakilala niyong propeta? Sino kilala niyo? Old Testament? Ha? Si Malakay. Kasi grabe si Malakay, di ba? Magnanakaw kayo. Lahat tayo magnanakaw eh. O, matindi yun, di ba? Nakalagay doon, but holy men of God spake as they were moved by the Holy Spirit. So, ibig sabihin nito mga kapatid, yung Diyos nagsalita sa tao. Yung tao nagsulat. They were moved, di ba? By the Holy Spirit. Okay, ngayon. The Holy Spirit was miraculously present, preserving accuracy in its writing. So, ibig sabihin, habang nagsusulat si Moses, isipin mo kung gaano katindi yung sinulat ni Moses. Si Moses, after after 2,000 years Tingnan nyo ha. Genesis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pagdating ng chapter 6, sino nandoon doon? Si Noah. Tama? Ibig sabihin yun, Genesis 1 hanggang Genesis 6, yan po ay aabot ng 2,000 years. Nakuha niyo ba yun? 2 millennia. Wala nang alam doon si Moses. Hindi na niya alam yung kasaysayan ni Methuselah. Hindi na niya alam yung kasaysayan ni Adam. Hindi na niya alam yung kasaysayan ni Cain, ni Abel. Hindi niya alam yun. Hindi niya alam yung kasaysayan ni ni Noah. Hindi niya alam yung kasaysayan ni Abraham. And yet, nagsulat siya. Paano nangyari yun? Yun na yun. The Holy Spirit is present there. Binubulong kay Moses. Ang tawag noon, verbal inspiration. Verbatim. Word for word sinabi, sinulat ni Moses. Halimbawa, yung 10 Commandments. Punta doon si Moses sa bundok. Gawa ka Moses ang tablet. Ngayon, high-tech na yung tablet natin, di ba? High-tech na So, noong araw, yung tablet, dala-dala ni Moses, dalawa Ni Moses. Binasag niya Sabi niya, puro utos. Pag basag, di ba? Puro utos. 10 utos puro utos. Naghalit ang Diyos doon. Sabi ng Panginoon, Moses, naka 40 days and 40 nights siya fasting. Pambira ka, binasag mo yan Balik ka. Gumawa si Moses, siya na mismo ang gumawa. Inhokit niya yon. Binasag niya yung yung ginawa ng Diyos Kaya umabot siya ng 80 days and 80 nights, walang kain-kain, fasting. Dito, isang araw na fasting, himatayin na kayo. Nakuha niyo ba yun? Himatayin na kayo. Subukan yung huwag kumain ng 24 hours. Pag hindi kayo kumain ng 24 hours, magkakaiba tayo ng level ng pain. Ako, hindi ako nakaramdam ng sakit sa tiyan. Alam ko kung gutom na ako, nahihilo ako. Nakuha nyo, nahihilo. Hilo ka. Tapos, alam mo kung gutom ka na. Kasi yung amoy ng ulam na kapitbahay, naaamoy mo na. Wala ka naman kinalaman doon May naprito doon Para ba yung magic na yung tunog, naririnig mo, pagkarinig mo sa tunog, pati yung amoy na nadadala mo, di ba? Yun. Pagkatapos niyan, yung panglasa mo, sumasarap. Kasi ako, nakapag-fasting ako. Una kong fasting 3 days. Sunod kong fasting 7 days. 7 days, fasting.
Wala pa nag-fasting sa inyo dito 7 days. So, fasting. Ako nag-fasting ako, simula ng linggo, Lunes may kasal, gabi. Ang sarap kaya kumain. Hindi ako makakain eh. Pagkatapos ako pa yung taga-serve ng pagkain, nahihilo ka na, gustong-gusto mo na, ano, di ba? Alam mo, nahihilo ka, gusto mo tumikim man lang ng pagkain, hindi ka makain kasi nag-fasting ka. Within 24 hours, ang sakit ng ulo mo, sakit ng tiyan mo. But after 3 days, neutralize na yan. Ibig sabihin, na ano na, nagiging used to it na yung katawan mo, na every 30 minutes, inom ka ng tubig. Yun po yan. Okay? Nag-neutralize siya. Kaso lang, pag nag-fasting kayo, dapat tubig marami. Kaso lang sa panahon natin ngayon, ang tubig kasi natin ngayon, hindi naman mineral eh, purified. Wala nang ano yun, wala nang mineral yun. Okay, mga kapatid. Holy men, di ba? Holy men of God, overshadowed by the Holy Spirit, wrote at His command, they were kept from all error. So walang error doon. As they recorded things known or unknown. Bakit sinasabing known or unknown? Kasi ganito yan, known. Nirecord ng tao yung church. That is known. Nirecord ng tao yung tithing, offering, singing. Known yun. Pero pag sinabi, rapture, wala pa nakasubok ng rapture sa atin eh. Kukunin tayo ng Panginoon. Nirecord nila doon, darating ang Panginoon. Di ba? Bababa ang Panginoon. Sa alapaap tayo. That is unknown eh. Kahit anong gawin natin picture. Sige, picturein nyo. Wala unknown eh. Tapos, sasabihin pa, sa loob ng ng 7 taon, sa lupa may tribulation, sa langit mayroong marriage supper of the Lamb. Alam nyo ba yung kasalan na yon? Grabe. Yung church, ito, tayo lahat, all over the world, ikakasal sa Diyos. Kasi ang Panginoon ng bridegroom and we are the bride of Christ. Sipin mo ba yun? Ang alam lang natin nakasal dito, isang lalaki, isang babae. Doon lahat eh. Lahat ng mga anak ng Diyos ikakasal. Pero sa kasalan ganito, mayro pong ikakasal at mayro pong expectators. Ito ha, paliwanag ko ha. Dito, nagkasal tayo nung kina Lisel. Si Lisel, yan, si Lisel. Oh. Di ba merong kinasal, merong abay, may mga ninong, merong expectators, di ba? Audience. Sa langit, ganon. Bakit ho? Kasi marami tayong nasulwiningan. Nasulwining tayo, di ba? Nasulwining tayo. Nagbigay tayo ng trust, nasulwining tayo. Tumanggap sa Panginoon yun. But never silang nagiging kaanib ng church. Nakuha nyo? Pero pagdating ng araw, dahil tumanggap sila sa Panginoon, kasama sila doon. Para bang ganito, yung tao doon sa cross ng Kalbaryo, tumanggap yung isa, di ba? Tanong, membro ba ng church yun? Alangan, sabihin ng Panginoon, tumanggap ka sa akin na walang hiya ka. Magbabotismo pa nga. Paano ang botismo niya? Mamatay na ngayon siya doon sa time na yun eh. Napan niyo mga batid? Yung tao na yun tumanggap sa Panginoon. But no chance na nakapagsimba. No chance na nakapag-offering yun. No chance na nagbabaptize yun. No chance eh. Pero tumanggap. Ano sabi ng Panginoon? Kasama kita sa paraiso. Ngayon din. Oh. Kasi nung time na yon, talagang mamamatay sila. Oh. Ibig sabihin, all over the world, napakarami po tayong nabigyan ng trust na Bible study, na sulwiningan, nagiging bumisita rito, na-sharean po natin yan. Kung totoo yung kanilang pagtanggap sa Panginoon, makasama sila sa langit. Yun po yung mga expectators po doon sa langit. Kaya yung mga original na nabautismuhan, nagpagal, yun po yung ikakasal ng Diyos. Nakuha niyo mga kapatid? Oh. Kaya sa langit, maraming mga tao doon. All over the world. Kaya nga ang tawag ng Diyos dyan eh. 10 reeds, missions. Di ba? Oh, sa Revelation. Dami niyan eh. Kahit yung ano lang.
Saan ba yun? Hanapin natin. Cambridge Nation. Cambridge. Revelation 13. O, 11 na lang. Revelation 11, verse number 9. Pag-plus nga, ate. 11, verse 9. And they of the people, tao yan, kindreds, tongues, and the nations shall see their dead bodies 3 days. Ito naman yung kay Moses, ano ho? Noong ano siya, di ba? Yung 13 verse 7. And then, 9 verse 7. 7 verse 9. 7 verse 9. 7 verse 9. Oh, ito mas matindi ito. Tingnan nyo ha. After this I beheld, and lo, a great multitude. Gaano ba karami ang tao sa Pilipinas sa mong mundo? Ha? 8 billion. Tama? 8 billion. Okay. Yun yung buhay. Ang tanong, ilan ang patay? So sa buong mundo, sabi sa pag-aaral, umaabot ng 40 billion. Ibig sabihin nito, 32 billion already died. Nakuha nyo? Sabihin nyo, 120 million na yung Pilipino. Hindi totoo yun. Yun yung buhay. Yung patay. Mas marami na yung patay. Mula noong 1521, nung ma-discover ka mo ni ano. Mali na mga sinabi, discover ni Magellan. Kasi hindi naman si Magellan ang discoverer talaga ng Pilipinas. Bago si Magellan, meron ng Portis of Panay eh, kay Dato Maricodo eh. Sila ni Queen Maniwang Tiwang, di ba? Meron na eh. Kaya nga meron na silang ati-atihan dyan eh. Ibig sabihin, nauna sila ni Dato Puti. Kaso lang, ginawa naman natin suka yung mga yan. Oh, dapat yan eh. Kaya pagka-hero ka, nasa suka ka lang. O kaya nasa Posporo. Di ba si Rizal nung araw? Posporo. O hindi, nasa Munyamiento. Kaya walang silbi. Maging hero ka, gawa ka lang sa tuwa, hindi ka naman yumaman. Kita mo yung bahay ni Rizal sa Calamba, gusto na ibinta ng mga apo. Kasi walang pera eh. O, kita mo yan. Diyan sa may ano, yung Doña Josepa, sa may Binyan ba yun? San Pedro? O, ginawa na McDonald's eh. Heritage site yan. Walang ano. Walang turista eh. Hindi kasi pinapahalaga ng Pilipino yung heritage site. Oh. Kita mo yung yung monumento ni Bonifacio sa Lunita? Pumunta ko doon, pambira. Ginawang CR ng mga tao. Ginawang palikuran. Hindi nahiya kay Andres Bonifacio. Yung mga lalaki, wala stick naman. Oh. Wala kagalang-galang. Oh. So wala tayong pahalaga. Nakalagay dyan, which no man could number. Hindi kaya ng mathematicians. Anong tawag doon, mami? Yung mga kumukuha na, ng summary ng numero? Statistician. O, yung mga ng statistics, di ba? O, yun. No man could number, hindi kaya. Of all nations, kindreds, and people, and tongues, stood before the throne, and before the Lamb, clothed with white robes, and psalms in their hands. Kita nyo, pag nasa langit na tayo, we have a white robes, puti yung damit natin, at meron tayong kanta sa mga kamay natin. Kaya mahalaga mag-aral kayo ng kanta. Pagdating nyo sa langit, baka mag-lip-sync kayo doon. Di ba? To God be the glory, hindi nyo pa alam. Lip-sync pa, di ba?
Amazing Grace. Wala na eh. Wala tayong gagawin doon sa langit, kundi magantahan eh. Okay. So yan po yan, mga kapatid. Kaya mahalaga, okay. Tapusin natin to. Bakit ano? We have an excellent scripture. Kasi nga po, merong inspiration, di ba? Ang tawag po nito ay verbal inspiration. Verbal inspiration. Okay. Yung verbal inspiration, mga kapatid, ibig sabihin nito, that every word is inspired. Every word. Okay? Yun po yun, verbal inspiration. Ngayon, bawasan mo nga ng iko konti. Sino bang in-inspired? Ang in-inspired una, the Bible claims inspiration for the writers. Di ba? O kapatid, for the writers. So, the Bible claim inspiration, so inspired, yung mga writers, manunulat. Ibig sabihin, yung 40 to 44 writers, they are inspired. Kaya nga nakalagay doon, holy men of God. Inspired yun. Okay? Pangalawa, for the writings. Yung kanilang sinulat, inspired din yun. Not only the writers, but also the writings. Kaya nga, nilagay mismo sa Biblia, all scripture is given by inspiration of God. So, ibig sabihin, lahat ng litra, word for word, inspired yan. Inspired yan. Okay? Yun yung sinabi sa 2 Timothy 3:16, all scripture is given by inspiration. Given by inspiration. Pangatlo, so nakita na natin that the Bible claims inspiration for the writers, that's number one. Pangalawa, for the writings. Pangatlo, for the words. Yung litra sa litra, yun po ay in-inspired. Anong sabi dyan sa ano? Dito tayo magtapos. 1 Corinthians 3:13. 1 Corinthians 3:13. 1 Corinthians 3:13. Ang nakalagay dyan, tama ba ako? 2:13. Hindi pala 3:13. 2:13. 1 Corinthians 2:13. Ayon. Which things also we speak. Nagsalita tayo, di ba? Salita. Ako, nagsalita ko. Ano sinasabi ko? Salita ng Diyos. Not in the words which man wisdom teacheth. Hindi ako dito nagsalita just a motivational preacher. Hindi ko kayo minomotivate eh. Hindi. Kaya nga dito, ang preaching, di ba, ang dami natin mga pastors ngayon, anong tawag sa kanila? Inspirational speakers, motivational speakers. No. Ang pastor hindi dapat ganon. Ang pastor, ang tinuturo, Biblia. Yung nasasaktan ka. Kaya nga ang tawag nito, preaching. Sermon. O, di ba? Kaya sermon eh. Kaya pag uwi nyo maya, nakaganon kayo. Sabi na bahay nyo, saan galing? Simbahan. Anong nangyari? Sermonan na po. Maling ugali yon. Dahil paglabas mo, matuwa ka. Sabi mo kaibigan mo, ba't masaya ka? Sermonan ako doon eh. Oh, sino sermon sa'yo? Ang Panginoon. Oh. Di ba? Iba yun eh. Kasi pag tinuro mo ako, pastor, ay ako yun ang sermon. Wala naman ako kinalaman sa sermon eh. Instrumento lang yung pastor. Amen, mga kapatid? Yan. Kaya dapat, nasermonan ako ng Panginoon. Ginagamit lang yung mga pastor, ginagamit lang yung mga preacher. Amen, mga kapatid? Human instrument yan, ginamit yan para makarating ang salita sa iyo. Okay? Yun po yan. So, words. But, nakalagay doon, which the Holy Ghost teacheth. So, it is the Holy Ghost, it is the Holy Spirit teaching you. Diba? Comparing spiritual things with spiritual.
Kaya kinukompare po dito yung salita ng Diyos. Ba? Kaya sabi doon, there a little, tingnan nyo ha, sabi ko last na yun eh. Hanapin pa natin, there a little, nakalagay. Precept, yung word na precept. Precept. Ayun, Isaiah 28, verse number 10. Oh. For precept must be upon precept. Precept upon precept. Line upon line. Line upon line. Here a little, there a little. So kukuha tayo sa Old Testament, kukuha tayo sa New Testament. Bakit? Kukunin mo yung precept dito, kukunin mo yung precept doon, sa Bagong Tipan, kukunin mo yung linya rito, kukunin mo yung linya rito para hindi tayo maging out of line sa salita ng Diyos. Nakuha niyo, kapatid? Okay. Pagdating sa verse 13. For the word of God was unto them precept upon precept, line upon line, here a little, and there a little, that they might go and fall backward, and be broken, and snared, and taken. Oh. Kunin mo yung dito, kaya nga ang preaching, iba-ibang klase ng preaching. Pag ang mag-preach dito is all about characters, it is called biological preaching. Pag ang preacher mag-preach ng history, historical preaching yon. Pagka in-expose ng preacher, ang tawag noon, expository preaching yon. Okay? Pag kumuha lang yung preacher ng topic, ang tawag noon, topical. Halimbawa, topic about love. So yun lang preaching niya. Pag ang topic is all about giving, it's about giving. Okay? Pag ang topic is all about time management, it's all about time management. So, yun po yung topic. Okay? So, yun po yung nakalagay dyan, mga kapatid. Kuha tayo rito, Old Testament, kuha tayo dito. Wala pong tinatawag na error po doon. Di ba? Kukunin mo yung tama na hindi natin masisira dito. Yun po yung pamangangaral ng salita ng Diyos. Okay? Tumayo po tayo po yung manalangin. Thank you, Father. Kaya na umaga, we discuss about an excellent Savior, excellent salvation, excellent situation. Now we discuss about excellent scripture. The Bible is excellent book all around the world. Circulated to all languages, almost 5,000 languages and dialects throughout the world. Over 5 billion sales. Pinaka-greatest book ever sold throughout the world. In 5 million copies sold all around the world. Thank you, Father. Na itong Biblia na ito, there is no contradiction. There is unity. There is inspiration from the writers, writings, and words. So I pray, dear Father, na itong scripture na ito, wala po itong error, kasi divinely inspired at kayo po ang author. So we pray, Father, na gabayan niyo po kami lagi that every day we are inspired by your words to keep on going, to keep on serving until the rapture. Mahalin namin ang salita po ninyo, ipamuhay po namin, at basahin po namin lagi. Habang lahat ay nakayuko at nakapikit ang mata, if God is reminding you through His words, you are free to come, kneel down, and talk to the Lord prayer right now. Mahalin po ninyo, Bible ninyo, ipamuhay, i-apply lahat ng mga sinasabi po ng banal na kasulatan. Sige po, mga kapatid.
Thank you, Father, for your words. Thank you for your guidance. At sa aming pagsamantalang paghihiwalay, ingatan niyo po kami. Mga nanghihinang kapatiran, bless them mo, Father, walang hanap buhay, bigyan ng buhay, may karamdaman, pagalingin. At hari na, makita niyo ang bawat isa sa amin na tapat, patuloy na naglilingkod sa inyo hanggang sa kalawang pagbabalik. Lahat na ito aking didalangin, pinapasalamatan. Sa marami sa plano Kristo Jesus, sa amin Diyos sa baligtas. Amen. God bless us all. Huwagin natin si Brother JC as we give our offerings, title offerings tonight. Adi sa Lord.